Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Ikalawa, tanaga, katutubong tulang Pilipino na isinulat ni Alan A. Ortiz. Ikatlo, mahahalagang tanong pagsusuri ukol sa akda. Narito na ang ating talasalitaan. Unang bilang, katutubo. Tumutukoy sa mga bagay o tradisyong nagmula sa mga sinaunang Pilipino at bahagi ng kanilang likas na kultura. Ikalawa, kinaugalian. Isang gawaing nakasanayan at paulit-ulit ginagawa bilang bahagi ng tradisyon. Ikatlo, taludturan. Tumutukoy sa isang saknong o grupo ng mga taludtod sa isang tula. Ikaapat, pantig, pinakamaliit na unit ng tunog sa isang salita, bahagi ng pantigang bumubuo sa tula. Ikalima, lumaos, nahulog sa kasikatan o di kaya unti-unting nawala ang paggamit o interes ng tao. Ika-anim, muling isinilang, nabuhay o tinangkilik muli pagkatapos ng panahon ng pagkawala o pagkalimot. Ikapito, ortografiya, tumutukoy sa wastong sistema ng pagsulat o pagbabaybay sa isang wika. Ikawalo, estruktura, ang paraan ng pagkakabuo o pagkakaayos ng isang tula o anumang akdang pampanitikan. Ikasyam, metapora, isang uri ng tayutan na naghahambing ng hindi gumagamit ng mga salitang tulad ng o parang. Ikasampo, matulaing anyo, uri ng panulat o pagpapahayag na puno ng simbolismo at malikhaing pagbuo ng salita. Ikalabing-isa, salit-saling sabi, paraang pasalitang pagpapasa ng kaalaman o kwento mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ikalabindalawa, salawikain, mga kasabihang naglalaman ng karunungan at moral na aral ng mga ninuno. Ikalabintatlo, alituntunin, mga gabay o tuntuning sinusunod sa tamang pag-uugali at pamumuhay. Ikalabing-apat, namamatay na anyo ng sining, tumutukoy sa uri ng panitikan o tradisyong unti-unting nawawala dahil sa kakulangan ng gumagamit o nagpapalaganap. Ikalabinlima, itinataguyod, ipinapalaganap, sinusuportahan o pinalalakas upang hindi mawala at manatiling buhay. Ating naunawaan ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin. Dumako tayo sa pagbabasa ng akda na isinulat ni Alan A. Ortiz na pinamagatang Tanaga, Katutubong Tulang Pilipino. Ang tanaga ay isang maikling katutubong Pilipinong tula na kinaugaliang ginagamit sa wikang Tagalog. Ito'y may malalim na kasaysayan sa Pilipinas at hindi lamang simpleng anyo ng tula, kundi bahagi na rin ng kultura ng mga sinaunang Pilipino. Binubuo ito ng 4 na taludturan na may 7 pantig bawat taludtod. Ang makabagong tanaga ay ginagamit sa iba't ibang wikang Pilipino at Ingles dahil sa kanyang katanyagan noong ika-20 siglo. Lumaos ito sa huling bahagi ng ika-20 siglo. Ngunit muling isinilang ito ng kapanlahatan ng mga Pilipinong alagad sining sa ika-21 siglo. Sa orihinal na Tagalog, ang tanaga ay may ganitong estruktura: katitibay ka tulos sa kalingdat ng agos, ako imumunting lumot, sa iyo ipupulupot. Sa makabagong ortografiya ng Tagalog, ito ay naging katitibay kang tulos sa kalingdat na ng agos, ako ay mumunting lumot, sa iyo ay pupulupot. Kung papansinin, nag-iba ang spelling o baybay ng salita. Sa halip na C, ginawa itong K. Ipinapalagay na ang tanaga ay kina Frailing Juan de Noceda at Pedro de Sanlucar ni Vimnadera at sinipi nila ang sinabi nilang Poesía muy alta en Tagalog, compuesta de 7 silabas.
4 versos Elena de Metafora, 16 na siglo o medyo mataas ang panulaan sa Tagalog. Binubuo ng 7 pantig at 4 na taludtod, puno ng metapora. Tulad ng haiku ng Hapones, kinaugaliang walang pamagat ang mga Tanaga. Sila ay mga matulaing anyo na nagsasalita para sa kanilang sarili. Ipinapasa-pasa ang karamihan sa pamamagitan ng salit-saling sabi at naglalaman ng mga salawikain, araling moral at pira-piraso ng alituntunin ng pag-uugali. Bagamat itinuturing itong namamatay na anyo ng sining, kasalukuyang isinisilang muli ito ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas at Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining. Ang mga grupong Pinoy Poets ay itinataguyod ang Filipinong panulaan sa Ingles. Ating nabasa at naunawaan ang tekstong isinulat ni Alan A. Ortiz na pinamagatang Tanaga Katutubong Tulang Pilipino. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa teksto. Unang tanong, paano naglalarawan ang teksto sa kahalagahan ng Tanaga sa kulturang Pilipino? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ipinakikita ng teksto na ang Tanaga ay hindi lamang maikling tula, kundi isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Nag-ugat ito sa sinaunang panahon at ginagamit upang magpahayag ng karunungang bayan, aral at pag-uugali. Dahil dito, ang Tanaga ay nagsisilbing salamin ng pamumuhay, paniniwala at karunungan ng mga ninuno. Ikalawang tanong, ano ang ipinahihiwatig ng muling pag-usbong ng Tanaga sa ika-21 siglo ayon sa teksto? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ipinahihiwatig nito na nananatili ang interes ng mga Pilipino sa katutubong panitikan at patuloy itong pinapahalagahan. Ikatlo, ano ang masasabi tungkol sa istruktura ng Tanaga batay sa tekstong binasa? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ayon sa teksto, ang Tanaga ay may tiyak at tradisyonal na istruktura, 4 na taludtod na may 7 pantig bawat isa. Ito ay puno ng metapora, walang pamagat at may katangiang nagtataglay ng malalim na mensahe o aral. Ipinakita rin ang pagbabago mula sa lumang ortografiya patungo sa makabagong baybay na nagpapakitang umuunlad ang anyo nito habang pinananatili ang orihinal na istruktura. Ika-4 na tanong, bakit maituturing na may pagkakahawig ang Tanaga at haiku ayon sa paglalarawan sa teksto? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Magkahawig ang dalawa dahil parehong maikling tula na nagtataglay ng malalim na pagninilay. Tulad ng haiku, ang Tanaga ay walang pamagat at nagsasalita para sa sarili nitong kahulugan. Pareho rin silang nakaugat sa tradisyon at karunungang nakapaloob sa kultura ng kanilang pinagmulan. Kaya't pareho silang mahalagang representasyon ng katutubong panitikan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.